Hello everyone! Today review ay para sa LEGO Marvel X-Men X-Jet. Yes, today ay hindi para sa Minecraft set team at today ay meron akong hawak na LEGO Marvel set at super happy ako dahil nabili ko tong set na to sa kanyang clearance price. Bali ito rin ang aking first time ever na Marvel set kaya naman super excited ako at kakaroon ako ng ganitong set. Ang set number nito ay 76281 at na-release ito noong 2024. Ang original retail price nito ay $85 pero nabili ko to sa halagang 100 Saudi Riyal. Ito ay merong 359 Lego pieces at meron itong 4 na mutant characters. Box condition nito ay sablay na. Nung na-receive ko to sa delivery ay naka-plastic lang to kaya ina-expect ko na hindi na maganda yung condition ng box. Pagkatapos kong itanggalin yung plastic is ganito na siya. May mga damage siya, saka naka-open na rin siya. At may mga sira na rin dito yung box. As in, hindi na talaga good condition yung box. Pero, kinakabahan ako. Kasi yung dumating siya, meron na siyang ganitong naka-open na. Kaya naman, kinakabahan ako kasi dapat walang missing pieces. Kasi, sayang naman kung may missing pieces, di ba? Saka, super lucky na ako. Nabili ko siya sa ganung price. I-push na natin yung level na hope na dapat kompleto yung pieces niya. Pero kung hindi kompleto yung pieces niya, wala tayong magagawa. Pero, iba pa rin tong set na to. Super excited ako sa set na to. Gustong gusto ko tong set na to. Kaya, sa wakas, meron na ako. Yeah, buksan natin. Wala lang kahirap-hirap. Oops, meron na siya agad loose pieces. Oops, wala na. Yes, wala naman. Meron siyang 4 na plastic bag. 1, 2, 3, 4. At meron din 2 loose na pieces. Kitang-kita naman, may alikabok na. Meron din siyang okay para may condition ng sticker. At ito yung kanyang manuals. Check natin kung ilang plastic ba. So, 1. Meron tayong 1. Ito yung 1. 2. Ito yung 2, 3, ito yung 3, at 4. Ito yung pang-4 na bags. So mukhang kumpleto. Yes, tumataas yung confidence ko na kumpleto. Tumaas yung aking steam. Kumpleto siya. Kumpleto, di ba? Kumpleto. So, bubuhin ko muna siya at balik ako.
So, itong set na to ay merong apat na characters. Ito si Wolverine, si Cyclops, si Rogue, at si Magneto. Lahat sila ay merong dalawang print sa kanilang mga head, which is very nice. At nakakatuwa kasi hindi nila pinalagpas tong paglalagay ng dalawang prints sa kanilang ulo. Bale, ito naman si Wolverine at meron siyang very detailed na headpiece. Meron ditong parang balbas. Ganon din dito sa likod. Meron suot siyang shades. At ito yung kanyang cowl. Ganyan. At ito yung kanyang pinaka legs. At meron siyang print sa likod. Wala nga lang siyang yung parang mga balahibo sa kanyang braso. At hindi rin ito dual molded legs. Yun lang yung hindi kinaganda. Meron din siyang dalawang accessory. Ito yung kanyang pinaka claw. Ganyan. Ang sumunod naman na minifigure ay si Cyclops. Ganito yung kanyang head design. Ito yung parang naka-smirk siya. At dito naman yung parang medyo parang sad siya. At ito naman ay wala namang print sa kanyang legs. Hindi rin siya dual molded legs. At wala rin siyang extra print sa arms, sa braso. Sa likod ay meron naman kahit pa paano. And meron din siyang extra accessory. Itong hairpiece na to. Medyo ganyan. Hindi natatakpan lahat yung print sa likod. Ito yung itsura niya. Ang pangatlo naman ay si Rogue. At very nice kasi parang kung mapapansin mo itong green na to ay extended yung prints niya hanggang dito sa kanyang legs. Sad to say, hindi na siya dual molded legs, pero maganda yung pagka-design ng prints nitong si Rogue para sa akin. Ito yung galit siya at ito naman yung kanyang nakangiti. Ang kanyang accessory ay itong hairpiece na ito at napakagandang design ng hairpiece. Ang panghuli naman ay si Magneto. Gaya din ng iba, hindi rin to dual molded legs at wala rin siyang extra print sa kanyang braso. At ito naman yung kanyang headpiece na naka-smirk din. At ito naman ay siya ay galit. Ito yung kanyang mahabang buhok. Okay, right. At hindi kasi ako fan ng paggamit ng cape, pero subukan natin i-fit. Iniisip ko minsan dapat sana siguro ang ginamit na lang nila is yung parang kay Batman, yung parang rubber cape. Kaya na itsura niya gamit ang kanyang cape. Maganda tingnan. At meron din siyang extra accessory na ganito. Ito yung pinaka parang stand niya na parang nakatungtong siya sa metal, which is I find it very nice also. To be honest, itong tatlong to, ito yung tatlong paborito ko sa X-Men characters, kaya happy ako at nakuha ko sila dito sa set na to. Pero big downside na napansin ko rito sa mga minifigures na to ay yung quality ng kanilang print ay hindi premium. Hindi ganun kaganda yung quality ng kanilang print at hindi ko alam parang sablay yung sa totoo lang, sa personal, hindi ganun ka supreme yung quality ng kanilang print. Hindi siya palong-palo eh. May sablay dito sa parang matamla yung print siya sa personal. Parang matte siya, hindi siya glossy. Iba eh. Hindi siya ganun ka ewan ko ba, hindi siya ganun ka-agaw pansin para sa akin. Yun ang pinaka downside dito para sa akin. Saka hindi sila dual molded legs at wala rin silang extra na mga print sa arms. Sana nilagyan nila ng extra print sa arms kasi itong set na to para sa akin premium set to eh. Dapat todo yung prints nila dito. Malaking kawalan din yung
Wala siyang yellow boots kasi may yellow boots si Cyclops sa pagkakalam ko eh. At ang pinaka ah, magandang ah, design sa akin ay itong dalawang to. Pero gaya na sabi ko nga, hindi ganun kaganda yung prints kagaya nito. Oh. Pag nakita nyo sa personal to, hindi ganun kaganda yung prints. Parang pininturahan lang dyan, nakikita yung nakikita yung base color. Kagaya to, nakikita rin yung base color dito na kulay blue. So instead na parang yellow to, meron siyang parang nakikita yung base color na blue. So, ewan ko ba, hindi siya talaga totally premium para sa akin. Pero, maganda yung selection ng characters nila. Pero sana dinagdagan pa nila uli ng isa pang character, kaya dalawa. So, parang sulit na sulit. Pero, nandyan na yan eh. Pag-usapan naman natin yung napaka-forma at napaka-laking X-Jet na ito. Hindi na kasya sa screen ko. Pasensya na kayo. Oo nga pala, hindi rin ako fan ng paggamit ng sticker. Kahit marami akong mamimiss na mga extra details gaya nitong console na to, hindi ito makikita sa dito at hindi rin to mawala rin tong details ito. But para sa akin hindi siya big deal, kaya okay lang na hindi gamitin itong sticker na to kasi hindi ako pa na paggamit ng sticker, kaya sana gumamit na lang sana sila ng mga printed tiles. Anyway, itong jet na to ay grabe. Dalawang dangkal ko siya. Mahigit kulang-kulang dalawang dangkal ko yung laki nito. Sulit na sulit yung size. At build experience, super enjoyable. Grabe. Ang laki ng difference ng build experience nito sa experience ko sa paggawa ng mga Minecraft set. Grabe. Sa parang fresh experience ang naranasan ko dito. Marami siyang mga technicals na build style dito, kaya naman kung mapapansin yung times ko, may mga part na paulit-ulit ako. Anyway, itong cockpit na to ay mayroong red, transparent red, at dito yung kanilang pinaka cockpit, ito yung kanilang driver seat. At sabi ko nga, wala ditong prints, pero wala ditong sticker, pero okay lang para sa akin yan. At mas preferred ko yun kasi doon ako masaya. So pasensya na kayo kung hindi ko gagamitin. At meron din dalawang slot dito, so pwede nating i-fit dyan. So dito sa likod na cockpit ay meron ditong parang screen. Ito yung parang hologram screen, at meron dalawang upuan dyan. Dito natin pwedeng ilagay dito si Wolverine. Yun, mabit. At dito naman si Rogue. Yan. At masasarap ba? Kailangan natin i-swap mismo yung kanyang paa. Yan. Yes. Hindi siya nakaangat pag nakasara. Napasok yung character. At dito naman sa harapan ay si Cyclops, at ito yung kanyang pinaka parang yung pinaka steering, tama ba? Steering ng pinaka ano tawag dito? Steering ba? Awan ko na. Saka ito sinasabi ko, dapat mayroon pang isang character kasi blanco itong upuan na to. Sana naglagay si rito si Jean Grey o kaya si Beast, pero wala eh, sayang. At napakagandang tingnan na merong minifigure sa loob. At meron din ditong pinaka parang storage. Ito meron siyang itong part na to, yung pinaka storage ng yung bala sa kanyang stud shooter. Bali dalawa yan. Ito pa isa. Ang problema lang dito is kailangan mo pang i-adjust ito, kailangan mo itaas para ma-access to kasi humaharang siya. So ito yung pinaka storage ng mga bala ng stud shooter. At ang stud shooter ay nandito sa ilalim. Yan, meron din dito palang pinaka parang spotlight. Yan, mayroong hinge dito. Yan. At ito yung pinaka stud shooter.
May dalawang stud shooter dyan. Pwede nating i-try. Yun. Oops. At madali lang naman i-reload. Ganito lang naman. Ayan. At meron din dito dalawang pin shooter. Pwede mo siyang i-galaw ng ganyan. Meron siyang hinge dito. Yan. Yung pinaka-hinge niya. Bali dalawa yan. So pwede mo ring gamitin. Although hindi ko siya totally. Ano to? Ganon. Ganon. Para ganon. Mabilis. Hindi nakukuha lang camera. Oops. Nawala na isa. Hindi ko na alam kung saan napunta. Anyway, ano pa bang features? Meron siyang grill dito sa likod, which is very nice. Meron din dalawang may mga details na ganito, which is very nice. At itong fin ba tawag dito? Ewan ko ba kung ano man tawag dito, ay meron ding hinge. Pwede mo siyang i-ganyan. Pwede mo siyang igalaw. At overall itong build quality nito ay napaka-interesting. Habang binibuild ko to, maraming mga extra items na extra pieces na para sa akin ay necessary pa ba to? Pinaka-comments ko lang talaga ay yung hindi good quality yung prints, hindi siya premium. Hindi ko gusto yung print quality ng mga minifigures. Pero yung selection nila ng mini maganda, or dalawa pa kung pwede natin ipilit, pero wala na eh. Hindi rin ako fan ng stickers, sorry kung hindi ko siya kinabit. At kung gusto mo tong mga details nito at sa tingin mo masasatisfy naman yung pagbayad mo sa pagbili nito, it means talagang para sa itong set nito. At masaya lang ako at super happy at very lucky na nakuha ko to sa presyong talagang kayang-kaya kong bilhin. Isa tong magandang experience kasi puro Minecraft lang yung aking binibili at super happy ako at nakakuha ko nitong ganitong set kasi ako ay big fan ng X-Men. So, anyway, maraming salamat sa pagtutok nyo sa aking video. I hope nagustuhan nyo tong review na to at don't forget to support the channel. Mag-leave na lang kayo ng like, comment, mag-share na rin kayo at subscribe para sa mga susunod pa. Anyway, maraming salamat ulit. Have a nice day everyone. Merry Christmas and Happy New Year.